So, mga kapatid sa Panginoon, pag-uusapan natin ang salita ng Panginoon at ito po ay pinamagatan kong sana all. Sabihin natin, lakasan nyo. Lakas nyo. Yan po ang ating pag-uusapan mga kapatid. Sana all. Okay? So, madalas nyo narinig yan, mga kapatid sa Panginoon sa marami. Okay, before we go sa word ni Lord, mga kapatid, meron akong itatanong sa inyo ngayong umaga. Sino po sa ating dito ang in love? Taas ang kamay ng mga in love. Yun po mga in love. Ilan lang? Isa, dalawa, tatlo. Okay, sino po dito is out of love? Sino dito mga hindi nagmamahal? Taas ang kamay. Wala din. Sino dito hindi naintindihan yung salita na tanong ko? Sa kamay. Sino dito yung nakikinig doon, lumalabas na sa kabit ng tenga yung sinasabi ko? Parang, andyan ba kayo? Okay, pakikalabit yung katabi. Are you there? Andyan ka ba? Okay. Kalabitan yung katabi nyo. Andyan ka ba, kapatid? Okay. So, ako'y naniniwala na tayong lahat ay in love. Hindi pwede tayong mabuhay ng wala pong pagmamahal. Okay? Hindi pwede sabihin nyo na ako lang ay nabubuhay para sa aking sarili. Actually, mga kapatid, kahit ikaw lang mag-isa, pwede kang magmahal. Mahal mo ang sarili mo. Diba? In love ka sa sarili mo. Kasi sarili mo lang yung iniintindi mo. So, in love ka. So, kung may asawa ka, may girlfriend, may boyfriend, you're in love. Pag meron kang magulang, you're in love. Okay? Mahal mo ang magulang mo. Kung meron kang anak, you're in love. Kung meron kang kapatid, you're in love. Kung meron kang mga kaibigan, you're in love. Kasi kung walang love, hindi ka mabubuhay. Kaya yung mga in love, yun ang totoo. Sino po ang mga in love? Mga kapatid sa Lord. Sino po ang mga in love? Yung mga nagmamahal sa magulang, sa anak, sa kapatid. Sino po yan? Taas ang kamay ng mga in love. Yan. Sabi mo sa katabi mo, in love ka pala, hindi ka nagtaas ng kamay kanina ba? Okay? So lahat po tayo in love, mga kapatid sa Lord. Alam niyo po, when we love somebody, we try to find out and we try to discover, mga kapatid, what will be his love language. Kasi ang bawat tao po, may kanya-kanyang pagpapahayag ng pag-ibig. Ayon kay Gary Chapman sa kanyang book, mga kapatid, yung 5 love languages po, meron po siyang dinescribe na 50 pamamaraan ng pagpapahayag ng pag-ibig ng isang tao. Iba-iba yan, mga kapatid sa Panginoon, iba-iba. Tingnan natin muna kung ano pa itong mga love languages na ito. Unang-una, mga kapatid sa Panginoon ay yung tinatawag na acts of service. Yan yung love language na ipinapakita ng isang tao kapag gusto niya pong mahalin ng isang tao, ito'y kanyang pinaglilingkuran. Acts of service ang tawag doon, mga kapatid. Ano ba yung pinaglilingkuran? Yan yung ipinaglalatag mo ng higaan, yan yung hinahatid mo sa school, yan yung ipinaghahain mo ng kanyang kakainin, acts of service yun. Nagluluto ka, gigising ka ng maagang-maaga, magluluto ka ng almusal para may makain yung mga minamahal mo, mga anak, asawa, kung sino pa man, mga kapatid. Yan yung acts of service na kapag humingi ng kape, yung minamahal mo, pagtitimpla mo, yan, acts of service yan. Sino po sa inyo dito ang mahilig magtimpla ng kape sa kanyang minamahal? Yan. Gusto mo kape? Yan. Diba? Acts of service yan, mga kapatid sa Lord. Yan yung mga tao na ginagawa niya ang paglilingkod sa kanyang minamahal. Binibihisan, yung mga anak, diba? Binibihisan, acts of service, ay binibigay niya kanilang mga pangangailangan. Yan, lahat po lang yan ay acts of service, mga kapatid, isa sa mga love languages po. 5 yan. So, sino po meron yan? Ganyan. Sino dyan sa inyo mahilig maglingkod sa kanyang minamahal? Yan. Okay. So, yan. Masarap po yan. At ikaw din naman, yan din yung gusto mo. Dahil yan ang ginagawa mo. Minsan, yan din yung hinahanap mo. Ipagtitimpla ka, paghahain ka,
pagluluto ka. Yun, minsan ganun din yung hinahanap mo sa iyong sarili. Kasi yun ang love language mo. Okay? So second, mga kapatid sa Lord, is keep giving. Ayan, keep giving. Yan naman po, ito naman pong love na ito, mga kapatid, ay gusto niyang magbigay ng anumang bagay sa kanyang minamahal. Keep giving. Yan yun. Hindi niya kinakalimutan na alalahanin yung kanyang birthday, laging may regalo siyang nakalaan para doon sa kanyang minamahal. Pinaglalaanan niya yun, bibili siya ng chocolate, bibili siya ng bulaklak, bibili siya ng tilapia, bibili siya ng kung ano mang pwedeng kainin ng kanyang minamahal. Keep giving. Gusto niyang magbigay ng anumang bagay, maliit man o malaking bagay, gusto niya ipagkaloob yan. Hindi siya maramot. Kasi ang love language niya ay magbigay, magkaloob. Yung anumang bagay na nasa kanya ay pwede niyang bilhin o pwede niyang kunin at ipagkaloob sa kanyang minamahal. Okay, keep giving. Kaya ikaw din naman, maaaring ganun din. Gusto mong binibigyan ka ng bulaklak, gusto mong binibigyan ka ng chocolate, di ba? Mga ganun, keep giving. Gusto mong binibigyan ka ng damit. Ayan. May mga tao kung ganyan ang love language, keep giving. Mahilig magregalo. Yan ba ang love language nyo? Mahilig magregalo? Sino po ang love language ay ganyan? Mahilig magregalo? Jake, yan ba ang love language mo? Hindi. Okay. So, sino po ang ganyan ang love language? Yung keep giving. Yan. You love to give. Di ba? Parang gusto mo magbigay. Kasi birthday niya. Yan. Paghahandaan ko yun. Mag-iipon ako. Yan. Para pag birthday niya, may naibibigay ako. Yan. Gift giving po yun. Mga kapatid sa Lord. Then, sumunod ay words of bilis. Pangatlo pa lang. Words of affirmation. Ano nangyari pa? Ba't lumabas lahat? Okay, words of affirmation. Yung pangatlo, mga kapatid sa Panginoon. Ano yung words of affirmation? Yung words of affirmation, ito naman po yung pinapahayag na yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita. Mahilig siyang magsabi ng I love you, okay? Parang hindi lumalampas ang isang araw na hindi niya sinasabi yung I love you sa kanyang minamahal. O, ano nangyari pa? Hindi pa yan. Baka pakibalik ulit. Yan. Baka paki-focus lang muna tayo sa PowerPoint natin, okay? Para hindi po nalilito yung ating mga kapatid. Okay, words of affirmation, mga kapatid. Nawala. Pau. Okay, hintayin natin si Pau. Medyo busy. Ayan. Okay? Okay, focus pa, focus. Words of affirmation, ang ibig sabihin niyan, yung love mo, hindi mo sinisikreto, sinasabi mo yun lagi sa kanya, I love you, mahal kita, at kung ano pang mga salita ng pagpapahayag ng pag-ibig. Alam mo, ang cute mo, ang bait mo, yan, marami kang mga sinasabing mga magagandang salita sa iyong minamahal. Words of affirmation, alam mo, ang ganda mo, yan. Okay? Yan yun. At ikaw naman, minsan, yun din yung gusto mo na marinig. Mga kapatid na sinasabihan ka ng maganda, sinasabihan ka ng I love you, gusto mo nakakarinig ng mga words of affirmation sa iyong minamahal. Okay? Sino po dito may magsabi ng I love you sa kanyang minamahal? Words of affirmation. Okay? Yan. Okay. So yan yun. Yan yung love language ng iba. Okay, tatlo na yan. Tignan natin yung ika-apat. Jake, ikaw ba yan, Jake? Words of affirmation? Hindi pa rin? Okay, next is quality time. Ito naman quality time, mga kapatid sa Panginoon na love language. Ito naman po yung kahit gaano ka ka-busy, kapag kailangan ka ng iyong mahal, ay nandun ka. Bibigyan mo siya ng oras, hindi ka nagmamadali, bibigyan mo siya ng time na makasama. Quality time, mga kapatid. Parang hindi pwede na sabihin mong busy ka. Lalo pa sinabi niya, pwede ba kita makasama? Pwede ba tayo magkaroon ng time? Okay? Yun. So yun, yan yung quality time. Hindi yan, kahit gaano yan ka-busy. Uulitin ko, kahit gaano ka-busy, may time yan para sa kanyang minamahal. Quality time.
Yan tayo. Okay, ito. Yan ba yun? Quality time, no? Yung quality time, yung bang, okay lang, sige, sasamahan kita, kwentuhan tayo. Okay, love language po yun, mga kapatid sa Panginoon. So, sino po yan? Quality time. Yung talagang kahit gano'n makapisip po, pupunta mo siya at sasamahan mo siya. Okay, sino yan? Meron pa rin. Okay, quality time. So, yan po yun. At panghuli, mga kapatid, yung physical touch. Yung physical touch naman, mga kapatid sa Panginoon, yan po yung gusto mo siyang niyayakap, gusto mo siyang hinahalikan, gusto mo siyang akbayan, uin, yan, physical touch yun. Love language niyo. Diba? Ang bawas mga anak, gusto mo laging niyayakap ng anak mo, gusto mo hinahalikan yung anak mo, yan, physical touch. Kailangan yun, hinakbayan, mga kapatid. So, physical touch, yun ang love language, mga kapatid ng marami. Okay, tanong, sino dyan sa inyo ang meron pong ganyan na love language? Dyan sa 5. Sino dyan ang wala sa 5? Delikado yan. Baka kung anong pag-ibig meron na kayo. Baka hindi na pag-ibig yan. Baka last na yan. Okay? Kakaiba yung love sa last. Okay? So yan po yung mga kapatid sa Lord, yung love languages na ipinapahayag ng bawat tao, mga kapatid, sa iba't ibang kapakanan. Mga kapatid. Ngayon, yan po yung love language. Tanungin ko kayo ngayong umaga, sa tingin niyo po, ano ang love language ni Lord? Ano ang love language ng ating Panginoong Yesus? Ha? Ano na? Aha. Ano po ang love language ni Lord? Mga kapatid sa Lord, alam niyo po ba kung ang love language ni Lord? Okay, labas natin. Pau. Next slide. Worship. Yan. Yan po ang love language ni Lord, mga kapatid. Gusto niya, mga kapatid, na tayo ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Yan yung hinahanap niya, sabi ng John chapter 4, verse 23. Ito yung hinahanap niya, mga kapatid, yung sinasamba sa Espiritu at katotohanan. So, worship. So, kapag tayo po, mga kapatid, ay sumasamba sa Panginoon, doon natin ay papakita yung love natin sa Lord. Okay? That's worship. Kaya huwag niyo pong iwawag din yan sa inyong buhay yung worship sapagkat yan ang love language ni Lord. Gusto niya tayo po ay sinasambang. That's why, nag-create siya ng maraming angels. Di ba? Innumerable, hindi na mabilang ng mga anghel na sumasamba sa Kanya. Okay, let's worship. Napakalaga sa word ng worship. So, kumusta po ang worship niyo kanina? Mga kapatid, naipahayag po ba ninyo ang pag-ibig natin sa Lord? Okay, na-feel ba natin ang presensya ng Diyos? Okay, Genesis chapter 4, para sa ating pong teksto sa umagang ito, verse 3 up to verse 7, basahin natin ang Genesis chapter 4, verse 3 to 7, at ito pong ating susunod nyo ay isang familiar story na pinanggit sa Biblia, ito'y alam na ninyo, ito is about Cain and Abel. Okay, verse 3, and in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offering, but he did not respect Cain and his offering. Pagbihira. Bakit ganon? He did not respect Cain and his offering. Si Lord pala, may mga offering na hindi niya nire-respect. May mga offering na hindi niya po pinapansin. Nire-reject. Kasi yun, pansinin niyo po but he did not respect Cain and his offering. Hindi, no? Kala natin, yung worship natin sa Lord, lahat okay. Meron pala hindi. Tandaan niyo po yan, mga kapatid sa Lord. And Cain was very angry, and his countenance fell. Verse 6. So the Lord said to Cain, why are you angry? And why has your countenance fallen? Listen to this. Verse 7. If you do well, kung tama yung ginawa, will you not be accepted? Ulitin ko yun. If you do well, will you not be accepted?
Kung tama. Kung tama. Sana tinanggap ni Lord. And if you do not do well, sin lies at the door, and its desire is for you, but you should rule over it. Ito pong binasa natin, ang kwento ni Cain at Abel, ay napaka-familiar na po sa atin dahil naririnig natin sa tayo bata para sa mga Sunday school, kasama yun sa may kinukwento ng ating mga Sunday school teacher, mga kapatid sa Panginoon. So, kung punta natin itong dalawang ito, si Cain at saka si Abel, mga kapatid sa Lord. Silang dalawa. Si Cain po is the tiller of the ground. Okay? So, meaning, he was a farmer. Okay? Siya po ay isang magsasaka. Siyempre, yan ang kanyang trabaho, mga kapatid. And Abel, he would be the shepherd. Siya po naman ay isang pastol, mga kapatid. So, pareho sila, yan ang kanilang mga profesyon. Si Cain ay farmer, si Abel ay shepherd. Yan ang kanilang mga profesyon, mga kapatid sa Panginoon. So, if this is your profession, mga kapatid, rightly so, it is where you will be giving your offering. Siyempre naman, talaga naman magbigay ka ng hindi galing sa'yo, mga kapatid sa Panginoon. So for Cain, ayan si Cain, mga kapatid sa Panginoon, the produce of the ground, okay, this is what he is offering. Mga kapatid, for Abel, the produce of the flock, siyempre, dahil shepherd siya, mga kapatid, so yun ang kanyang in-offer sa Lord. Okay, malinaw po, mga kapatid sa Panginoon. Pero ang nakakapagtaka, sabi ko nga kanina, bakit na-reject yung offering ni Cain at yung kay Abel ang tinanggap? Mga kapatid sa Panginoon. Bigyan ko lang kayo ng kaunti pong mga pananaw pa, dagdag, mga kapatid sa Panginoon. Unang-una, gusto kong ipaalam sa inyo na Cain, mga kapatid, ay panganay. Si Cain ay panganay. Eldest son ni Adan at saka ni Eva. Eldest son. Alam niyo ba ang panganay? Sino po mga panganay dito? Tapos kami ng mga panganay. Panganay. Okay, so ilan lang ang panganay. Alam niyo ang mga panganay, sila ang unang nakakausap ng kanilang mga magulang. Amen? Tama po, kasi panganay, natural. Sila ang unang kakausapin ng kanilang mga magulang. So, sila po ang responsible, mga kapatid, sa Panginoon para i-lead yung mga susunod pang mga anak ni Mama at saka ni Papa. Hindi lang ang magulang, yung panganay, responsible po siya na ituro din kung ano tinuturo sa kanya ng kanyang magulang. Responsable po. Kaya ang mga panganay po, responsable po yan. Para hindi po mapayag yung mga hindi panganay. Okay. Responsible po yan sila, mga kapatid. Kasi sila yung naturuan ng maayos ng kanilang magulang na dapat ganito, dapat ganyan. Okay? Dapat namumuko, mga ganyan, mga kapatid sa Lord. Kaya, importante, mga kapatid sa Panginoon, na maintindihan natin na yung pong mga panganay, meron po silang responsibilidad na yung kanilang natutunan sa kanilang magulang ay ipapasa din nila sa kanilang mga anak. Sino po din sa inyo dito ang close sa kanilang mga panganay na kapatid? Sino po ang close sa mga panganay na kapatid? Yan. Close ba kayo sa mga panganay na kapatid? Okay, kumusta naman po? Yung iba. Parang yung iba ay parang hindi ako kami close na po. Diba? Yung panganay, minsan talagang, ano yan eh, minsan pagagalitan ka, parang nanay, minsan yung mga bunso. Minsan daw yung mga bunso, minsan yan, patawang mga pasaway. Hindi naman siguro lahat. Pero mga kapatid sa Lord, kasi yung panganay ko, may responsibility siya. Ang dawa po, mga kapatid sa Panginoon, ako po, alam niyo po, mga kapatid sa Panginoon, yung pong aking kuya, umuwi na sa Lord, kaya nung umuwi po ang kuya ko, at nawala na rin ang aking parents, lahat ng responsibilidad naatang sa akin. Kasi pangalawa po ako sa aming 8 magkakapatid.
At mahirap, hindi po ganun kadali, mga kapatid, na i-lead yung mga kapatid, yung mga sumusunod sa iyo, mga kapatid sa Panginoon. Hindi ganun kadali. Pero may responsibilidad ako, mga kapatid. Ang responsibilidad ng panganay, yung naiwan ng magulang, ipagpapatuloy mo. For Cain, listen to this, for Cain, ako'y naniniwala, bilang panganay, kinakausap siya ni Adan at ni Eva, how to offer sa Lord. Kung paano maghahandog sa ating Panginoong Yesus. Amen? Ay sa pagsad sa Diyos. Amen po? Siya yung Cain, si Cain mga kapatid, alam niya kung ano ang tama na paghahandog sa Diyos. Kasi yun ang itinuro ng magulang sa kanya, mga kapatid sa Panginoon. The problem is this, kung alam niya yun, bakit iba yung in-offer niya? Saan niya kinuha yun? Sa kanyang sarili, mga kapatid. Cain knew what to offer, mga kapatid, to the Lord, but how come he is not accepted? Well, he was rejected, mga kapatid. He was not favored. He was not expected. What's wrong? Ano ang mali doon, mga kapatid, sa Panginoon? At dahil doon, mga kapatid, dahil hindi tinanggap yung kanyang offering, ang ginawa ni Cain, pinatay niya si Abel. Yung first murder, ang lungkot ng kwentong yan. Ang first victim, kapatid niya pa mismo. Kapatid niya pa mismo, mga kapatid sa Panginoon. Okay? So ano ba ang problema sa offering ni Cain? Ang offering ni Cain ay defective. Ulitin ko, ang offering ni Cain ay defective. Kaya hindi tinanggap. So ano ba mga indicators, mga kapatid sa Panginoon, ng isang defective na offering? Importante po ito, gusto ko itong ituro sa inyo ngayong umaga, na pag tayo po ay nag-o-offer sa Lord, dapat hindi defective. Kasi pag defective po yan, hindi po yan tatanggapin ni Lord. Uulitin ko, hindi yan tatanggapin ni Lord. Kahit sabihin mo, para kay Lord yan, kung defective, i-reject ni Lord yan. Yan ang sabi ng Bible. Okay? Kaya huwag natin isipin na, Lord, ito lang eh. Ito gusto ko ibigay sa iyo eh. Okay? Pag defective po, hindi po yan tatanggapin ni Lord. So, ano po ang mga indicators yan? Una, mga kapatid, number one, nung hindi tinanggap po yung offering ni Cain ito, angry when we are rejected. Nagalit siya, mga kapatid. Kaya sabi ni Lord kay Cain, why are you angry? Why has your countenance fallen? Bakit ang ganda ng mukha mo? Bakit ka nagagalit? Mga kapatid, ang totoo, maraming tao pag na-reject, nagagalit agad. Right? Pag hindi ka pinansin, inistab ka, ni-reject ka, nagagalit ka. Bakit? Bakit ganyan ka? Okay? Nagre-reject. Pwede namang magtanong muna bago magalit. Di po ba? Kasi yung iba nagagalit agad, mga kapatid sa Panginoon. Alam niyo po, nung ako po yung unang magpastor, bata pa po ako noon, yung people, marami po akong rejection na natanggap sa mga tao. Kasi, ang sabi ng mga matatandang pastor, ay bata ka pa para magpastor. Hindi ka dapat nagpapastor. Okay? Dapat umidad-idad ka muna para meron kang experience. Kasi wala pa akong experience. Bago graduate sa Bible school, siyempre wala pang experience, puro theory. Mga kapatid, ang hirap nga naman ng magpastor. Na-reject ako. Sabi, hindi ka pwedeng magpastor kasi wala kang experience. Pangalawa, bata ka pa. Na-reject ako noon, mga kapatid. Pero hindi ko yung kinasama ng loob. Ang sabi ko lang doon, sabi sa akin na isang team pastor, sabi ko, kung yan po ang sinasabi ko ay galing sa Panginoon, tinatanggap ko po yan. Huwag po kayo mag-alala. Ang totoo po niyan ay ayaw ko naman po talaga maging pastor. Ang gusto ko maging artista. So, ayan na. Ando na naman tayo. Ando na naman tayo. Mga kapatid sa Lord, okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Hindi ako nagalit, mga kapatid sa Panginoon. Kaya, mga kapatid sa Lord, kapag tayo po ay tinatawag ng Panginoon, minsan ayaw natin, tumatanggi talaga tayo. Now, ngayon, mga kapatid, rejected ka, tinanggap ko, tapos nireject ka, hindi ka tinanggap.
Ano pa ang indicators, mga kapatid? Yung galit, mga kapatid, nagmamanifest po sa physical. Okay? Nagmamanifest sa physical. Pag na-reject ka, nakikita po yan sa physical. Okay? Kapag hindi na pagbigyan yung gusto mo, anong nagiging reaction mo? Nagdadabog ka, sisimangot ka, sasama yung mukha mo, lalayas ka. Di ba? Ganyan yung mga nagiging reaksyon ng taong galit. Okay? So, tingnan natin yung mga manifestation po ng anger. Tingnan natin. Yan, halimbawa, galit ka. Ano ba ang itinudulot ng galit sa buhay ng isang tao, mga kapatid sa Panginoon? Tingnan natin. Ano yung una? Hindi ko kita eh. Okay, nahihirapan kang tumunaw ng iyong kinakain. Laging sumasakit ang tiyan mo. Sunod, mga kapatid, ay sumasakit ang iyong ulo. Madalas po, mga kapatid, yung sakit ng ulo galing sa galit. Ano pa? Mga kapatid, hindi mapagkatulog kasi galit. Kaya hindi makatulog. Okay, may galit siya sa kanyang puso. Ano pa? Anxiety, yan, lagi nag-aalala dahil galit. Ano pa? Depresyon, ngayon, nadi-depress ka dahil sa anger. Ano ba? Mga kapatid, yung stroke, yung pinakamatindi. Dahil sa galit, na-stroke ka na. Ano ba? Mga kapatid, dahil sa galit, yun, heart attack. Ano ba? Mga kapatid, ayun, dahil sa galit ko, ano yung mga makate sa katawan mo. At daming kati-kati. Okay? Eczema and high blood, mga kapatid sa Lord. Kaya mga kapatid, yan po yung manifestation, mga kapatid, ng galit, mga kapatid sa Lord. So, kasi, kaya ako nagagalit, kasi nga, mga kapatid, na-reject ka. Alam nyo ba, mga kapatid, ayaw na ayaw po natin yan. Amen? Kaya tinan mo yung katabi mo, mukhang galit pa. Mukha ba siyang galit? Hindi naman, no? Mukhang galit. Okay. May manifestation po yan, mga kapatid. Kaya pag yung manifestation, nakita ko sa kanya, magpatawad ka na kasi. Kaya huwag ka na mag-rapid. Okay? So, yan po yun, mga kapatid. Yan yung indicators ng defective offerings. Minsan, yan. Sige mo, naghahandog ka sa Lord. Meron pang anger, no? Nag-worship ka sa Lord. Meron pang anger. May galit ka, mga kapatid, sa Panginoon. So, pangatlo, mga kapatid, isa pa sa mga indicators ng defective offerings, ito yun. Pag kino-correct, hindi niya ina-appreciate. Okay? Pag kino-correct, hindi ina-appreciate. Sino bang tao sa atin, mga kapatid, ang gustong lagi siyang kino-correct? Diba? Lahat tayo, ayaw natin minsan na kino-correct tayo, mga kapatid. Kasi sa isip natin, tama yung ginawa natin. Tapos biglang niko-kontra, biglang nagko-correct ng iyong ginagawa. Awa yun. Samaan ng loob. Diba, mga kapatid? Kasi ayaw natin na tayo ay kino-correct, mga kapatid sa Lord. So, tingnan natin yung offering ni Cain, mga kapatid sa Lord. Yung offering ni Cain ay gulay. Okay? Mga kapatid, na-reject ba si Cain dahil ang in-offer niya sa Lord ay gulay? Ang ibig sabihin ba nun, si Lord ba ay hindi vegetarian? Kaya niya na-reject? Yung offering ni Cain? Parang sinasabi ni Lord kaya na, bakit naman gulay ang bibigay mo sa akin? Hindi ako kumakain ng gulay. Hindi ako kumakain ng gulay. Bakit yan ang kaya hindi tinanggap ni Lord? Ano tingin nyo? Vegetarian ba si Lord? O hindi siya vegetarian? Alin doon sa dalawa? Mga kapatid sa Lord. Hindi ba mahilig sa gulay ang Panginoon? Parang tuwan-tuwa yung mga hindi kumakain ng gulay. Yes, nakapito Lord. Hindi kami kumakain ng gulay. Hindi kami kumakain ng gulay. Mga kapatid sa Lord, ang gusto ba ni Lord ay puro inihaw na karne? Gusto niya pork chop? Yung ba gusto ni Lord? Ayaw niya ng gulay, kaya nireject niya yung offer ni Cain. Mga kapatid sa Panginoon, namimili ba ang Diyos ng i-offer sa Kanya? Ano tingin niyo?
gusto niya kain ni Abel kasi karne yun eh. Yung kay Abel, ay kay Cain ay gulay yun eh. Praise the Lord. Tingnan mo ninyo itong Proverbs, chapter 15, verse 17. Ang sabi ng Proverbs, chapter 15, verse 17, better a small serving of vegetables with love, amen, than a fattened cup with hatred. So, ibig sabihin, mga kapatid sa Lord, okay lang din ang gulay. Amen? Parang hindi makaamin yung mga kumakain ng gulay, ah. Small serving of vegetables, mga kapatid, with love. Pag inihain sa iyo yan ng may pag-ibig, kahit hindi mo kinakain, kainin. Sabihin sa katabi, kumain ka ng gulay. Amen? Kumain ka ng gulay. Kapatid, parang hindi ka ng gulay. Mga kapatid sa Lord eh. By the way, mga kapatid sa Lord, yan po ay tinatanggap din ng Lord, mga kapatid. So ang issue po dito, mga kapatid, it's not about yung kung karne o gulay, mga kapatid sa Lord. Ang issue po dito is the heart. The amount that counts. Yung kung nasa puso ni Cain at saka ni Abel. Kapag tayo po ay naghahandog sa Lord, what is in our hearts? Ano po ba yung nasa puso natin, mga kapatid sa Panginoon? Si Cain po, nung naghain siya at nireject siya ng Lord, napuno ng galit yung kanyang puso. Kaya sabi ni Lord, bakit ganyan ka? Bakit ka nagagalit? Mga kapatid, punong-puno po ng galit yung kanyang puso. Importante po ito, mga kapatid. Kapag tayo po ay nag-o-offer sa Lord, dapat ang puso natin walang galit. Amen? Dapat walang galit, mga kapatid. Ano ba yung galit? Pinaliwanag po ito ni Jesus sa Matthew chapter 5, verse 21 hanggang 22. Ang sabi ng 21 ito, you have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment. Huwag kang papatay. Kung hindi, paparusahan ka. Verse 22, but I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. Sinasabi ko sa iyo, pag nagalit ka ng walang dahilan, para ka na rin kumatay, paparusahan ka. Grabe. Anger without a cause. Pwede ba yun? Yung magagalit ka ng walang dahilan? Ari ba yun, mga kapatid? Kasi yun sabi ng Bible eh, pag nagalit ka ng walang dahilan, mga kapatid, pwede bang magalit ang isang tao ng walang dahilan? Alam niyo po, mga kapatid, kung ako'y bata pa, nabarkada din ako. Meron po kaming kasabihan na one for all for one. Pagkaaway ng isa ng barkada ko ang iba, kaaway ko na rin. Pag galit siya sa iba, lahat kami galit doon. Anger without a cause. Kampi-kampihan lang, mga kapatid. Kapag galit yung barkada mo sa isang tao, pati ikaw galit sa kanya. Anger without a cause. Hindi naman ikaw yung kaaway. Nakikigalit ka lang. Pwede pala yun. Akala natin, yung anger, merong lahat dahilan. Pero pwede palang magalit ng walang dahilan. Hindi ikaw yung kaaway, nakikigalit ka lang, mga kapatid sa Panginoon. Di ba, dito sa ating mundo, usong-uso yung napagtitripan. Hindi ka galit nung sa tao, pero binugbog mo, minsan pinapatay mo ka nga, pero hindi ka naman galit sa kanya. Napagtripan mo lang. Anger without a cause, mga kapatid sa Panginoon. You're angry. Listen to this, mga kapatid. Maraming tao ganyan, mga kapatid. Halimbawa, sa opisina, may maagang pumasok. Nagagalit ka. Kasi ang aga yung pumasok, ikaw late. Paano nga unang pumasok? Si Chicano. Di ba? Sumisip-sip. Mga kapatid, kasi ang aga pumasok. Anger without a cause. Buti na lang sa church, walang ganyan. Ano? Matakaga mo sa church. Ako late. Aga mo.
Okay? Nagagalit. Alam niyo po, may mga taong laging galit nang walang dahilan. Gusto niya lang magalit. Tingnan niyo katabi niyo. Sabi mo, ikaw ba yun? Pag nagalit, ay patay ka. May mga taong ganyan. Laging mainit ang ulo. Laging ang taas ng boses. Mga kapatid, anger without a cause. May mga taong ganyan. May mga taong minsan napalalahanan mo lang, galit agad. Napalalahanan mo lang. Di ba? O, ano ba? Kumusta ba? Ayos ba yung damit mo? Galit agad! Di ba? Ano ba? Ang laki ko na. Huwag ko na akong palalahanan. Alam ko na gagawin ko. Grabe, di ba? May mga taong ganyan, mga kapatid sa Panginoon. Alam ko na yan, kahit di mo sabihin. Napalalahanan lang yun, ha? Galit agad. Nakita mong mayroon siya ng isang bagay na wala sa iyo, galit ka rin. Mga kapatid, ano naman? Hindi ka naman inaano. So, galit sa galit niya. Korap yan, ano? Nagagalit ka. Wala ka naman koneksyon. Nagagalit ka sa isang tao na wala kang relasyon naman sa kanya. Diba? Anger without a cause. Minsan naman, nakwentuhan ka lang ni Marites, nakikigalit ka na doon sa ikiwento niyang tao. Galit na galit sa doon sa isang tao, pinasa sa iyo yung kanyang galit. Nakikigalit ka na din. Wala kang mga relasyon doon sa tao kinagagalitan niya. Diba? Anger without a cause. Sino po sa inyo ganyan, yung pagka nagkwentuhan ng taong galit, ay galit na rin siya. Pareho na kayong galit. Kasi tao hindi mo makakilala, mga kapatid sa Panginoon. And maybe, Cain, mga kapatid, was angry of Abel without a cause. Wala pong kaday-dahilan, mga kapatid. Nag-o-offer lang naman yung kapatid niya sa Lord. Nag-o-offer lang, mga kapatid. Bakit siya nagalit? Bakit siya nagalit? Alam niyo po kung bakit nagalit si Cain kay Abel nung nag-offer si Abel? Mga kapatid, maybe kaya nagalit si Cain kasi nagawa ni Cain yung dapat na paghahain sa Diyos na hindi niya magawa. Isa ito sa mga reason kung bakit nagagalit ang isang tao. You are not willing to go extra mile while others can. May nagagawa yung ibang tao na hindi mo nagagawa, kaya nagagalit ka sa kanya. Bakit ganyan ka? Hindi niya nagawa eh. Alam niyo po yung extra mile, mga kapatid, ang ibig sabihin ng extra mile ganito. You are not willing to go extra mile while others can. Parang ganito lang yan. Halimbawa, umpisa natin sa pagsisimba, sa pagdalo sa mga gawain. Yung iba, hindi maka-extra mile na ang kanyang mind ay sisimba lang siya, pupunta lang siya ng church pag linggo ng umaga. Hindi na siya babalik sa gabi. Lalo na sa prayer meeting. Hindi rin siya aatin sa mga cell o sa mga family night o sa anumang gawain. Kasi ayaw niya ng extra mile. Ayaw niya ng extra mile. Ang gusto niya, linggo lang ng umaga. Okay? Nakuha niyo ako? Yun po ang ibig sabihin ng extra mile. Kaya di ba, pag gumagawa ng extra mile, ano yan? Ayaw na siya. Gagalit ka to sa mga tao. Lalapat yan sa langit. Mga ganon. Okay? O sa giving, ganon din sa giving. Mga kapatid. Yung iba, nag-o-offer, nagbibigay sila ng extra mile, higit pa sa dapat nilang ipagkaloob, nagsasacrifice sila, alam nila magsasacrifice yung budget nila, pero nagbibigay pa rin sila, extra mile yun ang tawag doon, extra mile. Pag ang offering mo ay hanggang dito lang at hindi mo na ilampas, walang extra mile doon. Halimbawa, offering mo ay 20 pesos. Okay. Lagi-lagi, 20 pesos, 20 pesos. Pag naging 40 yan o 50, extra mile ang tawag ko. Nakuha niyo po ako, mga kapatid sa Lord, give yung extra mile. Para mga sacrifices siya. Tatakbo, yung iba tatakbo ng 1 kilometro, ikaw tatakbo ng 2 kilometro. Yun po ang tinatawag na extra mile. Nakuha po, mga kapatid. So yung iba, gustong gumawa ng higit pa sa kanilang ginawa dati. May extra mile sila. Yung mga hindi nakakagawa ng extra mile,
galit na galit sila. Katulad ni Abel, mga kapatid sa Panginoon. Gusto ko pong makita niyo ito, mga kapatid. Hindi magawa ni Cain yung tamang ginawa ni Abel. Kaya siya nagalit, mga kapatid. Di ba ganun yun eh? Minsan, nagagalit tayo doon sa nagbibigay ng oras sa Lord. Tapos sasabihin natin, kaya lang naman yan pumupunta sa gawain sa Lord. Kasi hindi yan busy, ako busy. Ang dami kong trabaho, ang dami kong ginagawa. Kaya pag sinasabi ko, ba't hindi ka pumunta? Busy ako. Kaya nagagalit ka. Tinatanong ka lang, hinahanap ka lang, nagagalit ka na. Kasi hindi mo magawa yung dapat mong gawin na tama. Nakuha niyo po? You're not willing to go extra mile while others can. Hindi mo kaya eh. Kaya nagagalit, hindi mo na sila pinapansin, hindi mo na sila pinutumusta, hindi kayo vibes. Ang vibes ka lang, yung mga pareho lang kayo ng mile na tinatakbo. Pero yung mga nag-extra mile, hindi mo bati. Hindi mo sila kinakausap. Kasi ibang-kaiba kayo. Nakuha niyo po ang ibig ko sabihin, mga kapatid sa Lord. So, nagagalit tayo. Si Cain yung ino-offer ni Abel, alam niyang tama eh. Alam niyang tama yung ino-offer ni Abel. Pero hindi niya magawa. Pwede naman siyang humingi ng sheep o ng offering kay Abel. Hindi niya magawa yung gusto niya. Sumasama yung kanyang loob, mga kapatid. Di ba ganon? Nagagalit ka dun sa gumagawa ng tama. Di ba? Pag may gumagawa ng tama, galit na galit ka sa kanya, mga kapatid. Kasi alam mong mali yung ginagawa mo. Tapos sasabihin mo dun sa gumagawa ng tama, wala kang pakisama. Para kang hindi kaibigan. Di ba? Inaaway mo yung kaibigan mo kasi gusto mo, yung ginagawa mong mali, dapat inaalunan din ng iba. Para kung gusto mong marinig yung kung saan ka masaya, suportahan kita. Di ba? Nagagalit tayo doon sa gumagawa ng tama. Halimbawa sa relasyon, ingat na ingat yung lalaki at babae sa kanilang mga sarili. Ikaw naman, binigay mo na agad yung sarili mo sa kung sino man, nagagalit ka. Pakala mo na kung sino kayo mga banal. Di ba nagagalit ka doon sa gumagawa ng tama? Naintindihan? Anger without cause. Tama yung ginagawa, ikaw mali yung ginagawa mo, galit ka doon sa gumagawa ng tama. Naintindihan mo ba? Bakit ang tahimik nyo? Gagalit pa kayo sa akin? Anger without a cause. Galit kayo. Mga kapatid sa Lord, gusto kong maintindihan niyo po ito. Mga kapatid, na sa practice, ganun din. Mga kapatid, yung doon talagang nagkukumit sa practice. Ikaw hindi ka magkapag-commit kasi ang dami mong commitment kung saan-saan. Kaya, bihira magmatin. Kung matin ka man, late ka na dumating. Mga gano'n, nagagalit ka. Mga kapatid, kasi wala kayong ginagawa. Hindi kayo busy ako. Diba? Mga kapatid sa Lord. Listen to this. Ito ang importante gusto kong maintindihan natin. And then, here we are, mga kapatid sa Lord, lalapit tayo sa Lord. We will worship the Lord. Sasampa tayo sa Panginoon. You cannot go extra mile. Mga kapatid, worship ka sa Lord. Katulad ni Abel at saka ni Cain, nag-worship sila. Pero tingnan niyo po, ano ang ginagawa ng worship natin sa Lord? Worship exposes the content of your heart. As you worship, nakikita po yung laman ng ating puso. Naintindihan? When we worship the Lord, ang labanan dito ay yung ating puso, yung heart of worship. Yung puso natin, mga kapatid, it's not the offering. It's not the offering, mga kapatid. Kay kulay man yan, kapatid, hindi yun. Mga kapatid, yung puso ang labanan. The content of your heart. At titignan ng Lord yung puso natin kung ano ang ating reaksyon kapag nireject niya yung worship natin. Mga kapatid. Di po ba, mga kapatid sa Lord? Kaya minsan nakikita natin iba, blessed na sa worship. Ikaw naman, effort, hirap na para hindi mo pa maramdaman yung presence ni Lord. Di ba? Hindi mo maramdaman yung presence ni Lord, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nagagalit tayo. Lord, bakit siya?
blessed na, bakit ako hindi ka? Ano ba ang nangyari? May pinipili ka ba? Worship exposes the content of your heart. What is in your heart right now, church? When you worship the Lord, ano yung nakikita ni Lord na naman ang ating puso? It's not na the offering, kung karne o gulay, hindi yan. Hindi yung palakasan ng boses, hindi yan yung paiyakan, patubahan, hindi yun. Yung content ng heart natin ay ano ba ang laman, mga kapatid sa Panginoon. Alam niyo po sa Bagong Tipan, may kwento dyan sa Biblia, isang babaeng Cananeia na desperate na siya kasi yung anak niya demon-possessed, inaalipin ng demonyo. Lumapit siya kay Lord, sabi niya, Lord, have mercy on me. Tulungan mo naman ako, yung anak ko, inaalihan ng demonyo. Babag ka sa akin. Pero alam niyo ba, itong babaeng Cananeia, inisnab siya ni Lord. Hindi siya pinansin, hindi umunik si Lord. Imagine niyo po ito, humihingi ng awa kay Lord. At tama naman kasi yung anak niya naghihirap, inaalipin ng demonyo. Lumalapit sa Lord, alam niya si Lord na makakatulong sa anak niya. Lord, mahabag ka! Yung anak ko, pinapahirapan ng demonyo. Tapos biglang sabi ni Lord, mapakailan ko. Di ba? Na-reject siya. Tingnan niyo yung sagot ni Lord. Mga kapatid sa Matthew chapter 15. Tingnan niyo po yung sagot ni Lord sa Matthew chapter 15 verse 24. But he answered and said, kumipo na rin si Lord. Ito yung sagot ni Lord. I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Ako'y naparito hindi para sa inyo. Ako'y naparito para sa mga Israelites. Hindi ko Jew. Cananeia ka. Sorry, pasensya na. Sorry. Pasensya. Nireject yung babae. Anong pakiramdaman mo din? Anong pakiramdam mo? Hirap na hirap ka. Meron ka pangangailangan tapos sasabihin ni Lord, sorry. Pasensya na. Wala akong magagawa. Di ba nagtatampo ka kay Lord? Right? Akala ko ba, ang bait mo Lord? Bakit ganyan ka? But listen, anong sinagot po ng babae? Then she came and worshipped Him, saying, Lord, help me. Instead na magalit siya sa Lord, instead na magtampo siya sa Lord, ang sinagot niya, I worship. Love language ni Lord. Grabe! Mga kapatid sa Lord, na-touch yung heart ni Lord. Nag-worship siya. Nireject niya na yung babae Cananeia. Pero hindi nagtampo yung babaeng Cananeia, just like Cain. Si Cain nagalit. Pero yung Cananeia hindi. Yung Cananeia, mga kapatid, yung babae, nag-worship sa Lord. Woo! Mga kapatid, at diba, nagkaroon sila ng usapan. Alam mo ba, babae, hindi naman pwedeng isama kita sa table, kumakain kami. Yung mga mumo, nalalaglag yun sa mga aso, para sa mga aso yun. Siyempre nyo, tinawag pa siyang aso. O ikikumpara pa siya sa aso. Anong sabi ng babae? Lord, okay lang. Kayo mga nalalaglag sa mumo, yung mga nalalaglag mumo, kinakain ng aso, okay lang yung kahit mumo lang, Lord. Kahit mumo lang. Grabe. Mga kapatid, grabe yung worship na yun ay pinakita ng babaeng ito. Church! Paano ba tinitake ang rejection ni Lord? Paano mo yan dinadala? Yung rejection ni Lord. Pag ni-reject ni Lord ang worship mo, ang offering mo, paano ka nagre-react? Pag hindi niya tinanggap. Well, may dalawa pong pupuntahan niya. Una, mga kapatid, yung rejection po, sometimes, mga kapatid, ang rejection, ito po ay nagiging correction. Minsan, kaya tayo nare-reject, tinutuwid lang tayo ni Lord. Amen? Di ba, Paul? Okay? Yung rejection po, minsan, mga kapatid, correction po yan. Kaya tayo nire-reject kasi kinukorek ng Lord. Cain, hindi yan ang dapat ihandog sa atin. Correction. Minsan, kaya hindi tinatanggap ni Lord yung ating ino-offer sa Kanya kasi meron siyang mas
tamang gawin. Kaya ang sabi sa kanya, if you do well, kung tama sana ang ginawa mo, hindi ka na-reject. Kinokorek lang tayo upang magawa natin yung tama. Amen? Amen? Kaya yung rejection po, huwag niyo po may kasasama ng loob, mga kapatid sa Panginoon, kasi kinokorek lang tayo. At pag nakorek tayo, doon magkakaroon tayo ng pure adoration. Mas ma-appreciate mo yung tama. Mas pasasalamatan mo yung taong nag-reject sa'yo, yung taong nag-correct sa'yo, mga kapatid, dahil naroon ang tamang paggawa para sa Panginoon. Amen? Pure adoration. At pag ikaw ay nagpapasalamat na, si Lord nag-glorify. Si Lord po ay naitataas, mga kapatid sa Panginoon. Ganyan ang dapat na reaksyon pag may rejection. Huwag po tayo papanig o kikiling dito sa kabila. Kasi yung iba, pag may rejection, sa halip na tanggapin niya yun as a correction, siya po, mga kapatid, ay nakakaramdam ng violation. Pakiramdam niya na ba-violate siya. We feel violated pag may rejection. Pambihira, you violated my rights. Karapatan ko ito. Bakit hindi mo tinanggap? Bakit hindi mo man lang pinansin? This is my right, you violated my rights. Nag-offer na ako, binigay ko na, yung aking oras, hindi ko pa tinanggap. Nababiolate yung right natin. Lord, ano ba ang gusto mo? Binigay ko na, nag-offer na ako. Tapos hindi mo tatanggapin? Lord, pinaghirapan ko yan! Diba? Pinaghirapan ko. Yan ibibigay ko sa iyo, pinaghirapan ko. Tapos rejected. We feel violated. Sometimes, may mga Kristiyanong ganyan, nagbabiolate yung rights nila. Diba? Mga kapatid, Lord, bakit ganyan? Bakit ganun? Kulang pa ba yung ginawa ko para sa iyo? Bakit kailangan ka mag-extra mile? We feel violated. Lord, hanggang dito lang ako. Hindi pwede lang lumabas dito. We feel violated. That's why, ang sama-sama ng loob natin. At minsan pag yung sama ng loob ay pinagbigyan ninyo, nag-uwi ko yun sa rebellion. Ayaw ko na. Ayaw ko na! Hindi na ako pupunta! Rebellion. Ayaw ko na! Hindi ko na gagawin! Kaya yung mga ginagawa mo dati, hindi mo na ginagawa. Kasi nagre-rebel ka eh. Nagre-rebel ka. Nagre-rebel ka. Ayaw ko na. Kung ayaw mo, Lord, hindi mo. Kaya yung iba, pag na-reject, pagkaramdam nila na violate yung right nila, hindi nasisimba. Hindi na pupunta sa gawain. Kasi violate eh. Na-reject eh. Di ba? Na-correct lang. Inayos lang yung dapat niyang gawin. Sinabihan lang. Na-rebuke lang. Feel violated. Ayoko na. Ayoko na. Nagre-rebelde. Anong ginagawa pag rebelde? Kinukwento yan. Sa kung kanino, alam mo ba, sa church na yun, ganito, ganyan. Alam mo ba, sa church na yun, kung ano mga pinagsasabi. Nagre-rebelde ka eh. Nakakalimutan mo na this church ay hindi pag-aari ng Lord. Ay, hindi pag-aari ng tao, kundi pag-aari ni Lord. Nagre-rebelde ka hindi sa tao, kundi kay Lord. Amen? Naintindihan natin? Rebelde. Anong nangyari? Pag nagpatuloy ka sa rebellion, ang kauwian mo ay distraction. Mas lalo kang mapapahama. Kaya hindi ka sa dalawa. Dito ka sa kabila o dito ka sa kabila, mga kapatid. Church, kung mayroon pong mga church leaders na nagko-correct sa atin, pasalamatan niyo. Kasi kung wala nang magko-correct sa iyo, kawawa ka naman. Kung wala nang magpapaalala sa iyo, kung ba't hindi ka nag-church, ba't di ka pupunta sa cell, di ka pupunta sa prayer, di ka mati sa family, kung wala na nag-correct sa iyo, wala na nagpapaalala sa iyo, kawawa ka. Pero hanggat mayroon pang taong nagsasabi sa iyo ng tamang gawin, pasalamatan mo yun. Amen? Pasalamatan. Huwag tayo magagalit.
kapatid sa Panginoon. Kasi yan po yung content ng puso natin na importante sa harapan ng Panginoon. Bigyan ko kayo ng dalawang halimbawa sa Bible. Una muna yung purwito. Naalala niyo po yung purwito? Pakilabas mo nga sa Mark chapter 12. Mark chapter 12. Alam niyo po ng panahon na yon, mga kapatid sa Lord, pag sila po ay mag-ooperate, Mark chapter 12 verse 41 hanggang 44. Pahira mo na dito sa offering book basket. Ayan. Sabi po sa verse 41, Jesus sat down opposite to the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Into the treasury. Ibig sabihin, mga kapatid ka na, si Jesus po, pag may nag-o-offering, dito siya nakaupo. Buti na lang, hindi ginagawa ng pastor niyo, ano? Pag may nag-o-offering dito mga nag-o-offering na. Binabantayan niya yung mga nag-o-offering. Okay ba? Andiyan kayo, mga kapatid? Tuloy tayo ng pagbasa, mga kapatid sa Lord. Treasury. Many rich people threw in large amount. Alam niyo nung panahon na yun, walang bill. Ang lahat ng pera, kumakalansing. Ang lahat ng pera ino-offering nila, mga kapatid sa Panginoon, ay kumakalansing. Hindi po uso ang bills, mga kapatid. So many rich people threw in a large amount, mga kapatid sa Lord. Pag narinig yun ng congregation, wow, big time. Big time yung nag-offering, ang laki ng offering niya. Kasi ang lakas ng kalansing. Ang lakas ng tulong. Amen? Many rich people threw in large amount. Rinig na rinig sa kongregasyon. Ako, siyempre naman. Tuloy tayo ng basa. But a poor widow came and put in 2 very small copper coins. Dalawa lang po copper coins ang pera niya. Okay? Dalawa lang. Ilagay niya sa offering. Mga kapatid sa hindi masyadong maingat. Tahimik lang, mga kapatid sa Panginoon. Then, 43, calling his disciples to him, Jesus said, truly, I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. Grabe, mga kapatid. Verse 44. Ang sabi sa 44, mga kapatid, they all, sabi natin, they all gave out of their wealth, but she out of her poverty, putting everything, sabi natin, all she had to live on. Ganito mag-worship yung poor widow, mga kapatid, all that she had to live on. All, mga kapatid sa Panginoon, walang kalansing, pero tumawag ng atensyon ni Lord. Amen? Walang masyadong kalansing, pero tumawag ng atensyon ni Lord. Napapansin ba ni Lord ang ating giving? Ang ating worship, mga kapatid. So, well, siguro sabi natin, ganun pala. Ibig sabihin pala, pag mag-worship sa Lord, to cover po is paliitan. Ganun pala! Ang tamang pagbibigay ni Lord, paliitan! Meron tayo isang example. Kunin natin isang example. So, Mark chapter 14 pa din, verse 3, mga kapatid, verse 3 to 6. And being in Bethany, at the house of Simon the leper, as he sat at the table, a woman came having an alabaster flask of very costly oil of spikenard. Grabe! Mga kapatid, very costly oil of spikenard. Then, sabi doon, then, she broke the flask and poured it on his head. Nung unang panahon, ang mga aqua flask nababasag, ngayon hindi na.
Diba? Mga cutlass doon, nababasag kasi nakalagay sa bote, mga kapatid sa Lord. So, nilagay yun, binasag yung bote ng very costly oil, but there were some who were indignant. Alam niyo po yung word na indignant na yan, sa ating term ngayon, baser ang tawag dyan. Madaming baser. Okay? Yung mga indignant, baser. Minsan, yung giving natin, ang daming basa, bakit ganyan ka mag-give? Okay, among themselves and said, what? Why was this fragrant oil wasted? Bakit sinasayang itong napakamahal na ito, ng langis na ito? Church, extra mile. Extra mile sa giving. Sayang! For it might have been sold for more than 300 denarii. Alam niyo ba ibig sabihin ng 300 denarii? Ito po'y katumbas ng isang taong sweldo. Isang taong sweldo. Yung 200 denarii, yun ang ginamit sa pagpapakain ng 5,000 tao, yung 5,000 souls. Kaya ito mga 300 siguro, ito ay 7,500 people ang pwede papakain. Ganun siya kamahal. Ganun siya kamahal, mga kapatid. Pero binasag lang ng babae, mga kapatid, sa Lord. Sabi ng mga baser, sayang. Sana binigay na lang sa mahihirap. Sayang. And they criticized her sharply. Verse 6, but Jesus said, let her alone. Why do you trouble her? Bakit niyo siya pinabas? Bakit niyo siya pinupuli? She has done a good work for you. Amen? Ano po? Yung isa, 2 copper coins. Dalawa lang. Yung isa, napakamahal. Kakatumbas ng isang taong sweldo, ibinuhos lang sa ulo ng worship. Worship. So ano pa talaga? Mga kapatid, it's the heart. It's the amount that counts. What is in your heart? Mga kapatid, what is in your heart? Mga kapatid, what is common between these two women? Mga kapatid, alam niyo po kaning common sa kanilang dalawa? Ito po, tignan ninyo. Lahat. Sana, pag nagbibigay tayo sa Lord, sana all. Amen? Sana all. Mga kapatid, hindi po yung offering ang importante. Malaki man yan o maliit. Maliit ang nagbibigay mo, okay lang yan. Yung iba nga, maliit lang binibigay, yung iba hindi pa nagbibigay. Pag offering time, mas maganda lang nakatayo nag-offering sa Lord. Amen? What is the Lord? It's the all. Sana all nag-worship sa Lord. Sana all nagbibigay sa Lord. When we worship, what is in our hearts? Mga kapatid, do we really give our hearts to God and our all to God? Sana all. Ano nangyari? Nung ibinigay ko yung all, mga kapatid, sa Panginoon ng widow, at yung kung nag-offer ng oil of spikenard, very costly na oil of spikenard, mga kapatid, Jesus defended them. Defended by Jesus. Then commended by Jesus. Then commemorated throughout generation. Inalala sa mahabang panahon. Kumusta po? Aalalahanin ba ng Diyos ang ating worship sa mahabang panahon? Aalalahanin ba ng Diyos ang ating giving sa lahat ng panahon? Sikain na alala, mga kapatid, pero hindi magandang alalahanin. May pangalan siya, pero hindi maganda ang kanyang kwento. Yung dalawang babae, walang pangalan ibinigay ang Biblia, pero laging inaalala ang kanilang ginawa. Amen? Amen? Hallelujah! Tingnan niyo po, last verse na babasahin natin, Matthew 22 verse 37. Kaya, ganyan po naiintindihan po yung ibig sabihin talaga ng all. Sana all. Jesus said to him, you shall love the Lord your God with
Taas nyo! With all your heart. With all your soul. With all your mind. Gaano ba kahalaga yung all? Gaano ba kahalaga yung all? Ito po yan ha, mga kapatid. Gaano kahalaga yung all? Ganito yan. Example, pag pinapakain niyo yung anak niyo, mga kapatid, anong sinasabi natin? Ubusin mo yan. Lahat yan, kainin mo. Tama? Hello po. Ayaw natin may nasasayang. Lahat, ubusin mo. Sayang. Yung iba sinasabi pa na ganito. Mula yan sa pawis ng mga magsasaka. Kaya ubusin mo lahat yan. Ayaw natin ng may nasasayang. Right? Pag bibili tayo ng gadget, sine-check natin lahat kung nandoon ba sa box. Nandun ba yung photo, nandun ang charger, nandun ba lahat yung mga kailangan natin ng cellphone. Right? Hindi pa pwedeng wala. Hindi pwedeng cellphone lang. Hindi pwedeng wala charger. Lahat kasali. Amen po? Pag-iinom ng soft drinks, dapat lahat ubusin. Sayang naman. Diba? Yung dextrose. Sayang yung dextrose. Inuubos natin. Bottoms up. Right? Mga kapatid sa Panginoon, lahat mga kapatid. Pero kapag sa Panginoon, naibibigay mo ba lahat? Kapag sa Panginoon, naibibigay mo ba lahat? Ano po ba tayo? Sana all. Alam nyo, nung magkasala tayo, pwede naman sabihin ng Diyos, angels, yung mga tao, baba kayo, tigi-tigisa kayo. Actually, lahat ng tao, kaya-kaya kong tapatan ng angels. Kayo ang mamatay doon sa krus para sa kanila. Mga angels, punta kayo sa lupa, mamatay kayo para sa mga tao, para sa kanilang kaligtasan. Pwede gawin ng Diyos yun. Are you listening? Pwede gawin ng Diyos yun. Pero hindi yun ang ginawa ng Diyos. Kasi kung gagawin ng Diyos yun, may matitira pang mga angels. Kasi marami sila, innumerable na mga angels eh. Mga kapatid, pwede gawin ng Diyos yun. Pero hindi yung ginawa ni Lord. Ang ginawa ni Lord, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Anong ibig sabihin ng kaisa-isang anak? Ang ibig sabihin nun, yun yung all ni God. Yun yung lahat sa Kanya, yung Kanyang kaisa-isang anak. At nung si Jesus ay naparito, ibinigay niya rin ang lahat sa Kanya. He gave His life. He gave His all just to save us. Binigay ang lahat para tayo iligtas. Amen? Kung ginawa ng Lord yan, bakit hindi natin pwedeng ibigay ang lahat para sa Lord? Yung laman ng ating puso, bakit hindi nyo ibigay sa Lord? The heart of worship. Pwede ba yun? Mga kapatid, lagi nyo tatandaan, hindi lahat ng offering accepted ni Lord. Hindi lahat ng offering okay kay Lord. Yung iba defective, hindi tatanggapin ni Lord yan. Sayang naman. Mga kapatid, when we come to worship, we know our hearts. Alam niyo kung ano nasa puso ninyo. If you do well, kung tama ang ginawa mo, will you not be blessed? If you do well, will you not be paid for? Let's all stand. Let's all stand.